Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, dito po sa Kilos Pronto po, tayo po'y takbuhan po talaga ho ng mga reklamo. Kaya naman, dumulog dito ang mga empleyado ho ng Armel Plastic Company Incorporated. Bakit kanyo? Ang sumbong po nila, taong 2009 na magtrabaho po sila sa naturang kumpanya. Ngunit, noong 2011, nagsimula na ho ang hindi paghuhulog ng kumpanya sa kanila pong mga contribution po sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ibig sabihin po niyan, naku po, mukhang delinkwente yata itong kumpanyang ito. At para sa kumpletong detalye, nasa studio ngayon po ang 6 na empleyado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama nga. Tama yung pagbibilang ko. Unahin natin si Napoleon Elicot at si Ann Borinaga. Ito yung kanilang mga tagapagsalita. Okay. Sino si Napoleon? Napoleon, sige, kwento mo sa amin. Bakit biglang naputol ang pag-re-remit ng inyong mga contribution? Hindi po namin namalayan eh. Basta anong nag-double check yung ilang naming katrabaho, lalo na si Ann, na-double check namin doon, na-double check niya na 2011, hindi na sila hindi na active. So, minomonitor ninyo ang inyong, siyempre, inyong membership, di ba? Yes, sir. Meron bang nagplano sana mag-loan, pero hindi kayo nakapag-loan? Marami pong nag-attempt. Yun nga, hindi makapag-loan. Tapos yung iba, nalaman na hindi talaga naghuhulog. So, hindi na sila makapag-loan. Hindi na nag-attempt mag-loan. Ito lang ba sa SSS o pati na rin yung PhilHealth? Meron, yung Pag-ibig din po, hindi rin na rin po kami makapag-loan dahil hindi na rin po sila nag-limit. Inyo bang kinausap ang inyong management kung bakit nagkaganon? Anong tugon nila? Gagawa pa raw ng paraan. Hindi sila makasagot? Parang gano'n, parang gagawan po nila ng paraan. Wala pa silang sapat daw na pera para i-remit para bayaran lahat. Pero sa inyo, sir, constant naman kayo naguhulog. Kinakaltasan kayo. Kinakaltasan po kami sa diba? payslip. Pero hindi naman nila inuhulog. Oo. So mga 2 taon na ho to? 2011 hanggang 2016 po yun. Ay, matagal na pala. Oo. So mga ilang miyembro at ilang empleyado ho nitong Armel Plastic Company ang ganito pong kalagayan ngayon na walang makukuha ho benepisyo sa mga nabanggit ho mga ahensya ng pamahalaan? Ilang kayo dyan? Kakaunti na lang po kami kasi yung iba po nagsipag-anuhan na. Nagsipag-alisan na. Sa ngayon po, nagsipag-alisan na iba. So more or less mga 40 ang regular. Oo. Okay, siguro para kunin ho natin ang panig ho ng Armel Plastic Company. Ito yung nakausap ho natin. Ito, kausapin natin ngayon. Nakausap na ho natin kanina. Sige, si Dennis Lipio, pakinggan ho natin ang kanila pong paliwanag. Ginagawa namin ang paraan ito para matapos ang namin this February. Pag nakuha namin yung loan, may kausap namin ng SSS, saka yung mga ibang bagay na tatapusin na namin na may usapan na nung kami sa SSS sa coordination program nila, kinausap na rin namin. Mukhang hindi ako sang-ayon na dun sa sinasabi niyo, Sir Dennis, ha? Mukhang gagawa ninyo ng paraan. Pero sa tagal na ho ng panahon, bakit hindi ho ninyo nagawan ng paraan ho yan at aayusin ninyo? Ibig sabihin po niyan, meron kayong violation ho dyan. At para ho malaman ho natin kung anong pwede hong ikaso ho dyan sa kumpanyang Armel Plastic Corporation, nasa linya ho ang head ng Media Affairs Office ng SSS, walang iba kundi si Ma'am Lilibet Suralvo. Ma'am Lilibet, magandang gabi ho. Si Alex Santos po. Kasama natin si Ben Tulfo rin ho. Sa Kilos Pronto po ito. Live po tayo sa PTV po. Apo. Ma'am Lilibet, hindi naman siguro ito bago ho, no? Pero ito'y isa na naman pong kaso ng isa pong kumpanya na hindi ho nagre-remit ho ng SSS. Anong pwede ho nating magawa dito ng paraan? Dahil kawawa ho itong mga empleyado ho dito. Yes, sir. Alex, nabali kayo yan. Madalas tayong mag-serve ng warrant of arrest sa mga employer, nag-release,
Oo, mukhang mahina ho yung Mahina, audio natin. Pero may kapraso ako narinig doon. Tama ba ang pandinig ko? Kailangan arestuhin daw. Gagawa ng warrant of arrest? Sila gagawa ng warrant of arrest. Yun. Oh, so ibig sabihin dahil may kapangyarihan naman siguro tong ano, no? Meron ang yan. SSS, sa mga delinkwente. Una, kahit na si Secretary Bebot Bello, sinabi niya na talagang it's a crime. Yes. Talagang pag ang hindi ka nagre-remit. Talagang it's a criminal offense. Kaya ito, yung pangatuwiran kanina ng mokong na yung kausap niyo. Gagawa daw sila ng paraan. Hindi ako naniniwala doon. Ito, SSS pa lamang to, Ben, ha? Meron pang PhilHealth at meron pang Pag-ibig. Naku. Tatlong ahensya. Yung ibang concern po kami ngayon yung aming po salaries. Tsaka 13 months. Hindi rin nabibigay. Noong December po, 13 month namin, pinangako nila December 20, tapos 23, tapos 29, hindi po naibigay. Okay, siguro malinaw ng linya ngayon ni Lilibet Suralbo, head on ng Media Affairs ng SSS. Ma'am Lilibet, sorry po ha. Nagkaroon po tayo ng problema kanina. Okay lang, Sir Alex. Apo, pakiulit po ma'am, ano ho yung pwede ho nating maitulong ho dito sa mga nagrereklamo hong empleyado? Yes, pwede sila mag-file ng formal complaint. Pumunta lang sa pinakamalapit na branch ng SSS or sa aking opisina, sa aming office, para mabigyan natin sila ng referral para makapag-file ng reklamo. So yung reklamo na yun ang magiging batayan natin para maisampayan sa korte at sa piskalya. Then para magkaroon ng itong mga employer na to na nabayad, napilitan, kasi criminal case yan. Oo. Siguro, nakikinig siguro ho yung management po ng Armel Plastic Corporation. Siguro ma'am, ayaw naman ho natin sila makulong po, no? Yes, siguro, oo. pwede siguro nilang gawan kagad ng paraan. Anong pwede nilang gawin, ma'am? Okay. Meron tayong paraan kung hindi nila mabayaran niya ng bigla sa Alex. Pwede silang mag-installment kung talagang hirap yung kumpanya. Depende naman, tumatanggap naman tayo ng installment o paunti-unting bayad para makaano lang tayo ng ating mga contribution. Yun. Dahil tayo naman, ma'am, dito rin sa Kilos Pronto, ayaw naman natin makita ho sila nasa kulungan, ma'am, di ba? Yun nga, Oo. medyo sunod-sunod yung pag-aresto natin sa mga employer. No. Siguro medyo natatakot na rin ang ating mga employer. Oo. So pwede naman gawa ng paraan yan. Nag-installment lang sila. Oo, pwede ho kayo, ma'am, sa SSS, kayo rin po pwede bang tumawag dito sa Armel at pwede ho nyo pagsabihan sila na, oy, bayaran nyo na, kundi gagawa kami ng aksyon. Ang gagawin dyan, magpo-formal complaint tayo. Ayun. Ito complaint. So, sila mapunta sa pinakamalapit na branch, magdala lang ng proof of employment like yung payslip. Kasi yan sila pwede tawagan kung wala tayong pruweba. Ito kasing ilan mga kumpanya, ma'am, no? Kailangan pang mapahiya pa sa Kilos Pronto bago ho sila umaksyon, di ba? Oo, nakakaano din sila. Pero mas kawawa ang empleyadong walang makuha ang benepisyo in time na yan. Mga plastic, masunog yan. Paano ang mga empleyado? Okay. Thank you, ma'am. Lilibet, thank you so much po. Magandang gabi rin po. Thank you, Sir Alex. Thank you. Sige po. O, yun. Sa istorya pa lang ng Lex, yung pananagutan talaga nitong Armel Plastic at kaplastika nila, titigil na yan dahil batas yan sa gobyerno. Pero kaya kung nakikinig sa atin yung Armel Plastic Company, makinig kayo ng maigi, no? Ngayon pala magsisi na kayo kasi darating ng malaking kahiyaan at gusto kong makita naghihimas kayo ng matatabang rehas. Yun. Habang hinihimas yung matatabang rehas, umiyak kayo, nagsisisi na kami. Ganun. Tapos mamaya, uhubarin kong sapatos ko, papalo ko sa mga mukha na yung kakapal ng mukha nyo. Nakala nyo siguro maloloko nyo sila. Di ba, Lex? Oo. Para bang ganun, Yung mga kwento nila nung Christmas, hindi rin nyo natanggap yung mga 13 month, di ba? Armel Plastic, huwag naman kayo plastic sa kanila. Plastic ang inyong produkto, pero huwag kayo maging plastic sa kanila. Baka sobrang singot ng plastic na Ayun. utap. Sige, Armel Plastic may pagkakataon pa kayo. I-redeem ninyo sarili ninyo para iwas sa kahihiyan. Ang solusyon, Lex, dapat makikipag-ugnayan sa pinakamalapit na branch ng SSS para silang tutulong sa inyo para magawa yung paraan para makipag-areglo. Kung ayaw, dire-diretso, maghihimas na matatabang rehas yan. Sigurado, tagaan nyo sa bato. Kami, tutulungan namin kayo, sasamahan namin kayo. Sir, excuse me po. Paano po yung yung remaining salaries po namin na hindi pa po naibibigay? Ngayon, napahiya na sila I'm sure gagawa ng paraan Gagawa ng paraan yun. Huwag ka mag-alala. Kaso na yan. Sunod-sunod na yan. From SSS na hindi nagre-remit hanggang sa inyong mga sweldo, lahat ng mga problema ng inyong
labor force yan. Yeah. Salamat po, Matutugunan sir. yan. Salamat po. Okay. Thank you so Salamat po. much.